at nadiskubre natin ito na ibang klase ang mga shape or hugis ng rock na mga formation possible na under the rules of Japanese markers for treasures. Sa atin po pananaliksik, welcome sa Green Discovery Channel sa YouTube para sa susunod pa na atin makikita. Shout out po sa lahat ng mga subscribers at viewers. Thank you so much. Magandang araw po sa ating mga manonood, viewer and subscribers. Sana mas mabuti kayong kalagayan. At itong nadiskubre natin dito sa may ilog na malaki, at mayroon dito malaking aso na hugis na big rock. At itong lugar ay bundok, at kung makikita doon sa unahan ay malalaking kahoy, at dito yung ilog at medyo malalim, at ito yung mga bato dito, mga rock formation kakaiba katulad niyan. At sa gitna ng ilog, at ayan may square, at yan naka-triangulation, ayan. At dito mayroon siya parang swamp, at ito parang siya naman heart na malaki, ayan. At dito sa kanya side wala tayo ngayon kumpas. Ito yung malaking parang hugis aso, ayan mga kadiscover, at nakaturo doon sa bundok. At ang kanya mga counter markers meron dito mga black, dito yung brown, red yung mga stone, ito yung malaking triangles, ayan. So sa pagpili ng man-made at dito sa ganito mahirap ma-identify dahil paprihas yung mga stone, at hanap tayo ng legit na sinasabing Japanese marker. At dito para suminto, ito yung naiiba na stone, at katulad nito para siyang simento. Ayan yung mga natural nga mga rock formation dito, ayan. At yung malaking heart, ayan. At dito mayroon pangalawa din na heart. So dito sa puwitan, at lalapitan natin itong malaking big boulder, ayan. Ibang klase ito, parang siyang sunog na rock at parang alkitran, ayan. Ngunit dito at mayroong malaking, ayan, bilog na parang simento. Kung makikita natin ang texture or kanyang halo ay simento. At ayan ang kanyang parang mata, at nakapising papunta dito, diyan sa malaking kahoy na yan. Ngayon dito sa pising niya, itong rock na ito ay nakahilira hanggang doon, ayan. Meron pa doon nakatago, at pupuntahan natin. Ito hindi natin ma-identify kung ano ito, para siyang kuhol, ayan. Oh, tabi-tabi po, mayroon nakakalang siya sa ilalim, ayan. At dito ibang klase ito, malaki, ayan. Pwede dito mag-upuan, nakaharap diyan sa malaki na yan na big rock na hugis aso, ayan. Dito ay
Ayan yung nakatago na malaking rock or stone. At itong kahoy ay kinukubiran na ng mga lumot. Ayan yung malaking pyramid. May sukal na dito. Tabi-tabi po. Ayan. Makita natin yung pyramid. Ito yung malaking kahoy na meron diyan parang square. Parang matanda na ito. At may puno ng kawayan. Tapos ayan yung letter B nga naka turo sa ilalim. Tapos mula sa letter B, ayan yung malaki na ano kayang hugis nito. Wala tayo dalang kumpas. Ayan, may kalang sa ilalim at para siyang letter D. Ayun, malaki pala ito. Parang ngusok na naman ito. Nakapunta doon paharap sa kabundukan. Ayan o. At ito yung letter B. Ayan. Ayan. Ibig sabihin is center spot here. Ang tawag ngayon, ang fishing dito ay papunta doon sa ayan na malaking rock na yan. Straight papunta doon. So sa mga nagdidiko sa atin na tagpuan ay kung saan dito ang spot. At walang gadget na dala, walang kumpas. Hindi natin ma-identify kung saan ang ating target na pwede digging spot sa mga ganitong setting. At dito, ito yung confirmation na square. Ayan, naiiba ito dito. Ang sabi dito ay object here. Ayan, at mga 5 meters papunta diyan, facing dito, at tatama diyan, hilira papunta doon. At yung letter B na harap dito, siya naman ito, yan yung nguso niya papunta dito sa square. Sa ating initial target, kahit wala tayong dala na gadget, ito mga ka-discover dito malapit lang sa tubig.